Magandang araw sa mga kapwa ko estudyante, gayon din sa mga guro. Kamusta? Halina't abangan ang ating mga pakulo para sa araling asignaturang Filipino. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ako. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang bahagi ng pananalita, ang pandiwa. Panigurado ay ilan sa inyo ang napapatanong sa kung ano nga ba ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o berbo ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Ito ay tinatawag na verb sa wikang Ingles. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Naglakad, nagsulat, naglinis, nagbasa, at naglaro. At napakarami pang mga salitang pandiwa, lahat na nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon, gamitin naman natin ito sa pangungusap. Lumakad ng dahan-dahan si Beta sa pasilyo. Ang salitang pandiwa ay lumakad. Nagsulat ng awitin si Pedro. Ang salitang pandiwa ay nagsulat. Napalinis bigla ng bahay si Maria. Ang salitang pandiwa ay napalinis. Nagbabasa ng Biblia si Beth. Ang salitang pandiwa ay nagbabasa. Maglalaro sina Pedro ng patintero. Ang salitang pandiwa ay maglalaro. Alam ba ninyo na may iba't iba ang gamit ang pandiwa? Mayroon itong tatlong gamit. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan, at pangyayari. Aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping mag, ma, mang, maki, mag-an. Maaaring tao o bagay ang aktor. Halimbawa, naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ang pandiwa ay naglakbay at ang aktor ay si Bugan. Tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Ang pandiwa ay tumalima at ang aktor ay si Psyche. Karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa, tumawa si Bumabaker sa paliwanag ni Bugan. Ang karanasan ay tumawa at ang aktor ay si Bumabaker. Nalungkot ang lahat ng mabalitaan ang masamang nangyari. Ang karanasan ay nalungkot at ang aktor ay ang lahat. Pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, dahil sa paghihirap, natukso siyang tumalon. Ang pandiwa ay tumalon at ang pangyayari ay ang paghihirap. Nalunod ang mga tao sa matinding baha. Ang pandiwa ay nalunod at ang pangyayari ay matinding baha. Na-enjoy niyo ba ang Filipino discussion natin? Kung gayon, nagagalak akong malaman yan. Patuloy pa nating abangan ang iba pang mga kaalaman na nilalaman ng araling asignaturang Filipino. Hanggang dito na lang. Muli, salamat po.